Mapinagpalang araw sa inyo guys. Shoutout nga pala dun sa mga masisipag na mga nanay at tatay at sa mga binata na nagsisikap na at mga dalaga. Alam naman natin na kailangan natin gawin yan bilang paghahanda pag nagpamilya tayo. Okay guys, magandang araw sa inyo tatay, nanay na masisipag. Sana hindi tayo matraffic. Agahan natin. Ganun din sa pauwi. Konting lamig lang ng ulo pagka medyo napapainit sa mga nakikita natin yung ulo natin, para pagdating natin sa bahay is kalma. Mas magandang simulan natin nang hindi tayo nababad trip sa mga nakikita natin. Total madalas naman nating makita, huwag na tayo mabad trip. Dun sa mga estudyante, magsikap kayo. Tulungan nyo yung nanay nyo at tatay nyo sa mga gawaing bahay. Kahit yung pagwawalis, malaking bagay na yan. Yung paghuhugas ng plato, kahit hindi na kayo utusan, is malaking bagay na yan. Magligpit-ligpit yung mga labahan, ilagay sa labahan. Yung mga hindi naman labahan, tupiin, ilagay dun sa lagayan para hindi nalilito yung mga kasama nyo sa bahay. Mas magandang tayo na ang gumagalaw kaysa yung iba, kasi kung tayo ang nagligpit, alam natin kung saan natin kukunin, saan natin nilagay. Kasi may time na pag hinahanap natin, hindi natin makita. Good luck sa inyo, sa inyong lahat ng mga nakakaintindi, nakakaunawa at marunong siyang tumingin ng tama at mali. Okay guys, sa mga dalaga na at binata na kayo naman na pagbigyan ng nanay nyo at tatay nyo ng magandang ugali, dahil sumusunod naman kayo, ingatan natin yung ating kalusugan. Lahat ng bagay na sobra ay hindi maganda. Tandaan nyo yan, kahit may pambili tayo, pigilan nyo. Dahil pag nandyan na yan, mahirap. Huwag tayong gumaya dun sa iba na halabira lang ng bira. Dahil yung mga yan, hindi lang sinasabi, may pagsisisihan sila sa huli. Kaya lahat ng bagay na sobra hindi maganda, tama lang. Pagpasalamatan na lang natin yung mga naglabasan ng mga makabagong gamit na nalilibang tayo. Kasi nung araw, wala yan Alam mo bang ang cellphone ng araw, di keypad. Lumabas pa nga yung kauna-unahang cellphone, parang aparador. Pero bago yung parang aparador, easy call muna. Yung gagamit ka pa ng PLDT para masend sa'yo yung text. Limitado pa. Ngayon may mga gadget na tayo, yung tamang paggamit lang. Kasi ngayon pag nakahawak tayo ng cellphone is marami tayo kagad gustong gawin. Punta tayo sa Facebook, punta tayo sa YouTube, kung saan pang mga apps. Hindi natin namamalayan yung oras, ang bilis, nauubos kaagad natin. Kaya yung ibang dapat natin gawin, hindi na natin nagagawa. Sa bagay, okay lang din naman sa positibo. Sa positibong pananaw na paggamit. Yung mga negatibo naman na nakakagamit niyang gadget na yan is nalilibang. Kasi unang-unang naitulong niyan, nung araw, ang daming tambay. Ang daming tambay sa labas. Hindi keypad pa lang ang cellphone noon. Kahit may touchscreen pero hindi pa ganun siya kagaling o kaganda, mabilis gamitin. Medyo may kabagalan pa nun kahit touchscreen na. Limitado lang yung mga memory niya. Ngayon, ang unang-unang naitulong ng cellphone sa atin, imbis na tatambay tayo sa labas, sa bahay na lang tayo. Kasi wala naman talagang maidudulot yung sobrang pagtambay din. Kaya nga sabi ko, pag sobra-sobra, wala rin namang naidudulot yung sobrang pagtambay sa labas. 'Di ba? Kaya lang nababad trip naman tayo pag nasa kasagsagan tayo ng paggamit ng cellphone pero utusan tayo. Pero wag niyo ikagalit 'yon, dahil
yun naman talaga ang tama. Kasi kung ubusin nyo yung maghapon sa cellphone, wala ring mangyayari sa buhay nyo. Gawin yung makabuluhan ang paggamit ng gadget na yan. Gamit sa pag-aaral, gamit sa pagdinegosyo. Alam na natin yan, kahit hindi na sabihin, paalala lang naman to. Doon sa sabi ko nga palagi, yung mga nakakaunawa, nakakaintindi at marunong umintindi, salamat. Doon naman sa magaling na siya at hindi talaga siya tumatanggap ng kahit na anong paliwanag, salamat sa'yo. Pwede mong lagpasan tong video na to at magaling ka naman. Tandaan nyo ha, lahat ng sobra masama. Kahit yung sa pagkain na lang, kahit sobra, di ba? Masama rin naman. Kung kaya nyo kumain ng konti lang sa gabi, konti lang. Para wala naman tayong i-consume sa gabi kung hindi naman tayo nagtatrabaho. Para mapangalagaan yung kalusugan natin. Tandaan nyo, kahit na anong sarap ng pagkain, sumubo ka ng 3 piraso, 3 subo, parehas lang yan sa 10 subo. Importante na busog ka lang. Tama lang na ikain mo yung i-consume ng katawan mo sa paggalaw mo. Kasi kung sobra-sobra naman yung kakainin mo na hindi mo naman gagamitin yung ikinarga mo sa katawan mo, ayan, dyan magsisimula yung sabi pa malfunction sa katawan natin. Hindi ka naman pinagdadamutan, andyan lang yan. Meron ka nga lang 20, makakakain ka na eh. Bili ka ng isang itlog, 10 piso, di ba? Bili ka ng kanin, makakain ka na, 20 pesos lang. Kasi minsan yung pera natin hindi natin nababudget sa tama. Hindi ko naman sinasabing sa mali. Pero minsan kasi yung bugso ng damdamin natin pag may hawak tayong pera is hindi ganun. Ang dami nating gustong bilhin. Sa totoo lang, kahit ako na lang halimbawa nagtatrabaho, di ba? Sa sahod ako ng 25,000, pero yung gusto kong bilhin ng sahod na yan is 30,000 na halaga ng cellphone, di ba? Hindi ko pa na sasahod yung sasahurin ko is ubos na. Hindi ko pa nabibili. Pero yung ganyan na pinaghahandaan natin is wag nating kunin sa isang sahod. Kumari 3 sahod pa. Pangalawa, pangatlo. Kasi andyan yung budget natin sa pamasahe. Hindi natin akalain na may manghihingi sa atin. Na meron tayong kagastos ang bigla. Mas maganda na yung magtabi ka na lang muna para doon. Ito, ganyan, ganyan. Para habang inaasa mo yung bagay na gusto mong bilhin, nalalaman mo yung sikreto. Ay, ganun pala. Yung buti hindi ko pa nabili. Kaya pinag-aaralan mo muna, hindi yung halabira. Kasi pag bira ka ng bira, pag nandyan na sa'yo, ay putya, ganito pala ito, ang mahal pa naman ang bili ko. Kasi hindi lahat ng mamahalin maganda. Minsan yung mura, mas maganda pa sa mamahalin. Maaring nagkamali sila sa pagpipresyo pero dapat mura lang yun. Parang sa tao, hindi lahat ng maganda, maganda. Hindi lahat ng pangit, pangit. Minsan napapagtanto natin, putya, yung pala yung maganda. Sana yun ang pinili ko. Ngayon lang lumabas yung ganda niya nung nanganak na siya. Samantala dati walang ka-apil-apil. 'Di ba? Parang sa tao. Tapos yung napili mong maganda pag uwi mo wala pang sinaing, tambak yung labahan, bubungangaan ka pa, namimili pa ng ulam, patay tayo dyan. So kasi andyan naman na yan. So kasi wala ka nang magagawa. Ayun na yan, hindi mo na pwedeng isoli yan. Sabi pa pag sinubo mo yan parang hindi kanin na mainit na pwede mong iluwa. Tatanggapin mo na yan sa ayaw mo at sa gusto. Alam nyo guys, ang buhay natin simple lang. Tayo lang din na nagbibigay ng problema sa sarili natin. Ingatan nyo ang kalusugan, kabilin-bilin ako sa inyo. Dahil minsan lang sa atin